May tanong po dito, Aling Marie, sa tingin nyo ba, tama ba na ilibing na lang ng Senado ang impeachment case ni Bibi Sara? Hindi tayo papayag! Lalabanan natin ang sino ang hahadlang na ma-impeach si Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte, salot sa bayan. Walang ginawa, aksayahin ang pera ng mamamayan. Pinagpaguran, dugo at pawis ang pinupuhunan. Pagkatapos, ipinagpapasarap lang ni Sara Duterte na wala man lang tayong napakinabang sa kanya kundi kahihiyan. Yan, nabanggit nyo po. Kapastusan, war freak, yan si Sara Duterte. Kaya nakakabigil, diba? Nakakabigil. Oh yes, tama po yan. Yan yung hindi natin matatanggap. Kasi wala sa lahi ng Pilipino war freak. Wala sa lahi ng Pilipino magdarambong ng yaman ng bansa. Wala sa lahi natin yung nagpapalipin sa ibang bansa. No? Yung i-encourage sa ibang bansa dito sa atin sa Pilipinas para lang sila ay magkamal ng kanilang kapangyarihan. Yun. Para ang kanilang katarantaduhan ay mapagtakpan. Kukuha sila ng mga ma-influensyang bansa. Yun. Mapapasukin dito para sila ay mapagtakpan sa katarantaduhan. Eh di ba? Yan China, sindikato yan. Yan. Kaya hindi dapat yan pinapapasok dito. Pero ang mga Duterte, pinapasok nila dito. Kaya tayo galit. Galit. Kasi atin ang Pilipinas di ba? Yes po. Pilipino tayo, di ba? Yes po. Hindi tayo pwede magkaloko, di ba? Tama. Dumaan na ang ilang gera. Oo. Lumaban ang Pilipino. Kahit maliit ang tingin sa atin ng ibang nasyon na Yes po. makapangyarihan. Lumalaban ang Pinoy. Si Sara Duterte pa ba ang hindi natin lalabanan? Yun. Anong klase? Anong klase tayong Pilipino kung dahil lang kay Duterte, papabayaan natin ang bansa natin na kawawain? Hindi pwede yun. Lalaban tayo. Yes, lalaban. Tayo. Kasi kung si Sara Duterte lang itatapat kay Aling Marie, lalabanan ko siya. Ha? Bakit? Yung utak mo wala sa utak niya. At gusto ko, ang manunungkulan sa atin, may respeto sa mamamayang Pilipino. May respeto sa bansa. Sumusunod sa batas ng Pilipinas. Yun ang dapat na maupo. Hindi ang katulad ni Sara Duterte na wala nang ginawa, kundi gumawa ng kahihiyan, magnakaw ng pondo ng bayan, lustayin, gumamit ng tao, gamitin sa mga kasinungalingan, at nakatago sa kanyang mga kasalanan. Ganon. Kasi dapat, kung matapang si Sara Duterte, harapin niya ang impeachment. Tama. Ang isang matinong tao at may utak, umaharap yan. Kung ano man ang akusasyon sa kanya, dapat niya harapin. Hindi yung gagamit siya ng kung sinong Poncio Pilato dito sa Senado. No? Ha? Yes. I-influensyahan niya ang mga nasa Senado para sundin, pagtakpan ang katarantaduhan niya sa bayan. Tama ba yan? Parang wala ng hustisya. Kayo ba'y papayag na tayo ginagawang tanga? Kayo ba'y papayag na ginagawa tayong bobo? Kayo ba'y papayag na hindi na lang tayo kikibo sa lahat ng katarantaduhan? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Lalaban tayo. Hindi para sa kung kanino. Ang labang ito hindi para sa kung kaninong nakaupo sa gobyerno. Ang labang ito ay para sa bayan. Nilalabanan natin ang lahat ng katiwalian na ginagawa ng mga taga-gobyerno. Kitang-kita nyo naman kung sino yung mga nagtatarantado dyan, di ba? Kitang-kita nyo kung sino humahadlang sa impeachment ni Sara Duterte, di ba? Bakit tayo mag-aalagaan magnanakaw? Ayan. Bakit tayo mag-umugop, magpapasweldo ng isang katulad ni Sara Duterte na walang ginawa kundi ipahiya ang bansa sa buong mundo? Hindi naman tayo lang ang nakakaalam ng kahihiyan na dinudulot ni Duterte, di ba? Buong mundo! Masyado nang pinapakan ng mga Duterte ang bansang Pilipinas na parang hindi niya ito bansa. Bakit natin siya ituturing na leader? Kayong ang ating bansa, binababoy nila, winalanghiya nila, inagawan nila ng buhay ang mga kapwa Pilipino.
Paano natin ituturing na si Sara Duterte ay isang leader? Ha? Hindi tayo kumakampi kay Marcos eh. Ayaw lang natin na si Duterte ay papalit sa posisyon ni Marcos. Si Marcos walang ginagawang masama eh. Kaya itong numero unong pasaway sa gobyerno ang dapat mawala sa panunungkulan sa pamamagitan ng impeachment dahil sagad na ang tao, sagad na ang galit ng tao sa mga Duterte. Salamat at ang magandang Duterte nakakulong mo. Yun. Ano pa ang gagawin ng mga anak niya? Mamanahin lang niya ang katarantaduhan ng ama. Kaya hindi na dapat ipagpatuloy ni Sara Duterte ang kanyang mga katarantaduhan. Harapin niya, Sara Duterte! Humarap ka sa bayan! Harapin mo ang iyong mga kasalanan. Ibalik mo ang pera ng bayan. Patunayan mo na hindi ka nagnakaw. Yon ang hinahanap ng taong bayan. Ha? Sino bang may gusto ng gulo? Sino bang may gusto ng impeachment? Hindi naman natin ina-expect ito eh. Pero, ang isang leader na kagaya ni Duterte, ni Sara Duterte, nakitahan ng katarantaduhan. Hindi siya sa kanyang mga kasama nagkasala. Nagkasala siya sa taong bayan. Kaya ngayon, wala tayong titignan dito sa Senado. Ang titignan natin, si Sara Duterte, ipa-impeach na ng Senado. No? Yung mga humaharang dyan, yan sila Escudero. Hindi tama yun, Mr. Escudero. Dati, bilib ako sa'yo eh. Ngayon, wala na. No? Dati, tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Ha? Netong nagtagal, tumubo ang mga Duterte. Kinukuhaan ka na rin ng sungay. At tinti mo rin. No? Kinukonsinti nyo katulad ni Sara Duterte. Hindi tama yan. Isang Duterte lang ang gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Kami ang bayan. Kami ang nagpapasweldo. Kaya kami ang pumapalag. No? Kung ay tinulong ni Sara Duterte sa atin ay kabutihan, bakit hindi natin siya yayakapin at pagtatanggol? Ang sistema mo, katarantaduhan ang ginawa, ang mga supporters niya, mga tarantado pa rin. Diba? Kaya lumaki ang ulo. Akala niya, lahat kaya niya. Kung nakakaya niya mga taga-gobyerno, pues, ang bayan, hindi niya kailanman makakaya yan. Eh, kung si Marcos nga, sabi niya, may magagawa ka ba sa lakas ng bayan? Si Duterte pa kaya may magawa? Nagtatago sa mga ginagamit niyang tao? No way! Kaya hindi tayo papayag na ang mga Duterte ay magpamayagpag sa gobyerno sa kanilang ginugustong panahon. Ngayon na! I-impeach na si Sara Duterte! Ngayon na! Kung pa rin Escudero ang pangako niya na sa 11 ay uumpisahan na ang paglilitis sa kaso ni Sara Duterte dito bilang impeachment. Kaya kapag hindi nila ibinigayan ang taong bayan, galit na, nakahanda na. Yan ang masasabi ko mga kapatid. Maraming salamat. Mamaya ulit. Okay. Maraming salamat, Aling Marie. Thank you so much po. Thank you. Kasi nakakatili. Oo, totoo lang talaga. Wala pa tayo sa wala pa tayo sa Pulse Asia. Oh, lagi ako nanonood dito eh. Ayan si Ate Marie. Alam nyo, Galit na galit na talaga. kung magalit. Kasi kung wala tayong masamang nakikita sa gobyerno, napakainam natin. Oo, tama 'yan. Eh, ang sistema mo, may karapatan tayo makialam kasi tayo nagpapasweldo sa kanila. Yes, tama 'yan. Kung niloloko na tayo, hindi pa ba tayo papalag? Tama 'yon. Kailangan papalag na tayo. Ang gamit. Oo. Pag nasasagi mo, nangangagat eh. Ayun. Tayo pa kaya? Yun ang sinasabi ko. Tayo pa kaya? Ah. Ha? Oo. Yung mga Grabe, no? kapatid nga eh. Oh, yes. Nananahimik eh. Oo. Bukyutan, di ba? Oo. Sa kumpul ng bukyutan yan. Kantiin mo ang bahay. Oo. Sigurado, hindi ka na mabubuhay sa kabandan. Ganyan din ang taong bayan. Yun. Pag ang taong bayan, sobra na ang pasensya. Sobra na ang pagtitiis. Oo. Wala nang pasensya. Wala nang titiisin. Yes, tama po yun. Lalaban na. Yun yun.
Tama Kaya yun. kayong mga taga-gobyerno, intindihin nyo ang taong bayan. Hindi yung gusto nyo kayo masusunod. Hindi po pwede yun. Hindi nyo kami sinisweldohan. Ninanakawan nyo pa kami. Kaya kami ang kailangan masunod. Ha? Yan ang masasabi ko sa inyo mga taga-gobyerno. Hindi nyo kami pinakasweldo. Ang mga anak namin, hindi nyo pinag-aaral. Ha? Hindi nyo kami binibigyan kahit isang butil na bigas. Kung may ayuda kayong pinamimigay, pera din yan ang bayan. Huwag nyo kami gaguhin. Huwag nyo kami tutuin. Hindi nyo kami mauuto. Hindi nyo kami magagago. Tama na. Kami ang sundin nyo ngayon. Lalo mga Escudero. At yung mga Alipores mo, mga DDS na sila to. Anuhin mo yan. Usapin mo yan.